Information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DIOR, programa nga magatod sa mga kasayuran, mga katigaran, gikan sa mga buhatan sa probinsyal nga panggamhanan. DIOR, updated nga impormasyon nga ngayang masayran sa katawhan. O karon, ania ang inyong alagad. Mabuhay ug maayong buntag fellow Agsornons karong adlaw Hulyo 20 katulong Lunes sa Hulyo 2026. Kini ang inyong alagad Marifiel Magdasal, Department Information Officer sa Results Based Monitoring and Evaluation Unit sa Provincial Governor's Office. Hello sa atong mga suking atig paminaw og mga Facebook live viewers gikan sa laing-laing department offices sa Provincial Government of Agusan do Sur. Good morning sa inyong tanan og sa uban pa mga opisina sa Kapitolyo no kanunay nga nagasuporta og namati sa Department Information Department Information Officer R samtang naga-perform sa ilang mga mandato. Special greetings usab ngadto sa Provincial Governor's Office Chief of Staff Attorney Lizette K. F. Esteliore og sa tanang PGO personnel and of course sa atong Provincial Administrator Ma'am Josephine Ambungan. Good morning ma'am. And sa akong mga kaubanan sa Results Based Monitoring and Evaluation Unit, good morning sa inyong tanan. Og sa atong mga among mga supervisor, Ma'am Verna Kumagon of PPDO, Monitoring and Evaluation Division Head, no? Ma'am Vern, good morning. And also sa among supervisor Sir Michael Leo Turalba, no, nga naminaw sa ilang panimalay karon. Good morning, sir. Og syempre sa tanang mga listeners og viewers nga mga agsoron nga naa silang mga trabahoan sa ilang mga balay or bisan naa sa biyahe, no, maayong buntag kaninyong tanan. So sa atong last DIOR, no, nahisgutan nato ang involvement sa youth. No, involvement sa kabatan-unan sa project monitoring og ang papel sa Barangay Project Monitoring and Evaluation Committee. Og usab pod nahisgutan nato last DIOR ang mga active Facebook pages. So kini siya nga mga Facebook pages mo ni siya ang gi-administer sa atong mga Barangay Project Monitoring and Evaluation Committees. So of course, kita sa RBME, kita po nag-administer po ta ani nga mga Facebook pages para constant ang atong monitoring ani nga mga Facebook pages. So kani siyang Facebook pages mo ni siyang platform no nga atong gamiton or tool sa atong mga committee para didto i-report ang mga status sa mga nangahitabo o mga nangabot nga projects sulod sa mga barangay. So but for today, let's skip from that and move on, no? Mag-move on ta sa another equally important topic, no? So atong previous DIOR segments no nahisgutan na nato didto kung unsa kining rapid, no? Ang kining rapid or the rapid assessment for people's organizations institutional development. So unsa man ang tumong niini nganong importante kini ug unsa ang matabang ini sa pag-assess sa kahimtang sa people's organization nga beneficiary sa mga nagkalaing-laing proyekto diri sa Agusan do Sur. So karong adlaw dili na nato usbon ang tanan natong naisgutan kaniadto. So we'll just have a quick overview para sa atong mga bag-ong tigpaminaw o isip refresher na usab sa tanan. So ang rapid usab usa ka assessment tool nga gigamit diri sa Agusan del Sur aron masuta nato, mabal-an nato kung unsa ka andam ug unsa ka lig-on ang usa ka people's organization sa nagkalaing-laing aspeto sama sa kanang leadership ba nila sa ilang financial management and organizational governance and also their participation sa ilang mga miyembro, ilang mga training and learnings, livelihood ug uban pa. Pero ang pinaka-highlight sa atong episode today is ang result no sa unang duha ka people's organization nga atong nakandakad sa maong rapid assessment kaniadtong July 14 and 15. So ato silang hisgutan usa-usa sa ilang profile kung asa sila lig-on nga asosasyon and unsa nga mga aspeto ang kinahanglan pa nga ipalambo nila sulod sa ilahang asosasyon og unsa nga mga recommendations nga angay itabang aron mas mahimong sustainable og lig-on ang ilahang
organization. So importante nga masabtan natong tanan nga ang rapid no dili ni siya competition kay ato maning graduhan sila. So na ay mga level of unsa man ni sila maturity no na ay level 1, level 2, level 3 and 4 no nga mga grado no nga ihatag nato sa ila. So dito na to mabalan kung unsa na sila nga level, either level 1, 2 or 3 or 4 sila nga association. So dili na siya competition ha kay wala tay gipili kung kinsa ang pinaka maayo and let's say unsa man murag bugat bangod paminawon kung moingon tag mino sila nga people's organization but unsa man emerging no let's say emerging sila nga people's organization. So from dili na to sila i-title as kulelat ni sila nga people's organization or maayo ni sila nga people organization but ato silang gaan nato sila og level of panganlan nato ang level of maturity sulod silang organization. So actually mao gid ni ang gusto namong ipasabot sa mga people's organization nga ang score mahimo kining basihan sa project interventions or miskan unsa nga interventions from government or the private sector. Instead makita nato sa ila asa sila maayo, no ma-identify nato kung asa sila maayo og ma-identify po nato kung asa kinahanglan mosulod ang mga government interventions or private interventions no aron let's say tabangan sila pinaagi sa mga training, sa mentoring o uban pang interventions. Kaya ang tumong nato ani dili lang kay mahimong functional and ang usa ka people's organization kundi mahimong independent ug sustainable sila bisan humana ang project support. Ug usa pa ang kining assessment manggod is very objective. No dili ni siya amo lang opinion, opinion lang ni sa mga nag-assess but naani mga timailhan or the indicators or ang katumagong rapid na adunay 10 categories. So na dito mga indicators to identify sila weak and at the same time pod ang ilahang strength ano nga people's organization. So evidence-based ni siya nga assessment. Manginahanglan mi og mga papel ani nila mga documentary or legal documents no to attest or to prove nga they are mature enough or let's say kinahanglan pagtabang nga people's organization. Og syempre dili nato hisgutan no kini nga topic today nga ako lang kay mo kog tala og ako may makigstorya dire. Of course dili ra man ako ang nag-assess, dili ra pod kung ako ang people's organization ang kastorya but we have a team no the results based monitoring and of course the M&E and the department the Pavo Agriculture no uban nato sila sa pag-assess, pag-check sa mga papel sa ato ang mga people's organization. So, ato silang ilho, no? Ang akong mga guest for today, paminaw ng ilhang mga insights o mga obserbasyon gikan mismo sa pagkandak atong rapid assessment. Sir? Basin, okay. Ako na kay mga kawan diri karon. So, paila-ila ta unsa ato ang duty sulod sa RBMA. Okay? Right. Sige, mayong buntag sa tanan no. Ako si Franny John Sullivan naa sa results-based monitoring and evaluation sa Provincial Governor's Office. So, may buntag sa tanan, may buntag. So, good morning sa tanan no, labi na sa atong tagapaminaw o mga Facebook viewers nato no. I am John Dave Plaza Colintas from Provincial Governor's Office. Kauban ako sila Ate Ping ug si Kuya Jan karon nga mag-host no. Results based monitoring day. Mi shout out mi sa among head nga si Sir Ailo di ay. Sir, shout out sa imo dia sir. So tan-awa lang mi sir. So may buntag again. All right. So unahon ako si Sir Franny Jan and I think ang una niyang i-introduce today is the first or people's organization nga na-assessed last week. Okay, sir? So, last July 14, no, nagkandak kita og rapid assessment sa Rosario Bayogandres, Agusan del Sur, no. Ang maong asosasyon, ang gitawag kini Bayogandres Irrigators Association. Tungod kay they are supported by the National Irrigation Administration. So, sa NIA, no. Ang maong main service nila ang mong irrigation or pagpatubig sa ato ang mga kaumahan nga nasakop sa
Bayugan 3 Atiping. So naa sila 229 hectares nga gilangkuban nga ilahang giserbisyoan sa maong irrigation og aduna sila 180 members nga naa diri nga asosasyon. So ang mga services nila mo to ang patubig ug ang mga na-acquire nila throughout the years since na membro sila last sa tuig pang 2017 no, August 7 sa Securities and Exchange Commission. Yes. And they have the agricultural machineries like itong mga harvester, mga solar dryers, Farm guman pa, mechanization, farm nila, mechanization. ha? So na-acquire nila all throughout the years and mo ang mga gigamit nila to really raise income for the association, makatabang sa mga mag-uuma nga naa sa Bayagan 3. Okay. Atiping og ang ilahang chairman no, shout out sa ilahang nga chairman ug maaptikon nga chairman si Chairman Edita Arguling. So sa mga naminaw diha sa membro sa Bayagan 3 Irrigators Association, so may buntag kaniyong tanan og kaubanan sa inyohang nga chairman. Mayong buntag usab. Ang BIA or ang Bayagan 3 Irrigators Association no, nga gikandakan na to assessment rapid last July 14, kauban nato ang maptikon sa taga Pavo. Yes. Sa Pavo Agri si Ma'am Che, may buntag. So base sa assessment nakaangkon sila og 89% no nga nagpasabot nga sila anaa sa level 4 sa moong asosasyon. So sa nakita nato sa screen mao ni ang scores or porsyento nga nakuha sa moong asosasyon sa mga nagtan-aw diha sa ato ang Facebook live, makita nato diha ang mga kadaiyang kategorya no. Na diha ang makita nato ang score. Nakabantay mo na ay nakapula, pasabot diha medyo need gyud og intervention ang asosasyon. Sa maong kategorya, sa kategorya 6 no, nakita nato diha dito sa field nga while gakita ang maong asosasyon og level 4 na sila, need nila to explore other investment strategies para maka-income sila for greater sustainability. So instead of relying solely no sa mga assistance sa mga panggobyerno, pwede kaayo sila mag-income pa gyud og daghan pa para makasupport sa ilahang future operations. Mga maintenance sa mga facilities, mga emergency funds and organizational expansion. So these are the possible institutional nga kaning mga pwede nga mosuporta sa ilaha mamping. Yes. Nga mga organizations no, like the CDA, Cooperative Development Authority nga pwede nga maka-provide kanila sa mga financial management and enterprise development coaching. Yeah. Ang ato ang Department of Trade and Industry no, ang mag-assist kanila sa ilahang mga business plans. Pwede makasuporta di kanila. Kauban nato diha ang PIDO. Pwede Yes, atong PIDO. kaubanan may Yes. mga partner nato nini nga pag-develop sa mong sa ilahang asosasyon. Ang ato ang Department of Agriculture sa region o mismo diri sa ato sa Pigas no. Pwede Pavo. kini mahimo nga maka-intervene sa mga posible nga pwede nila nga ma-enhance pagyud sa pagpadagan sa asosasyon kung asa sila mao nga weak. Ang ato ang Land Bank of the Philippines o ang Agricultural Credit Facility Policy Council or ang ACPC no, mag-introduce kanila sa financing programs o investment opportunities for farmer organizations. So sa kategorya nga 6 no, pagtipig sa kita category 7 pod, wala sila maka-establish gyud og monitoring document per project. Yes, Kita sir, kay nato murag diha. nakapula pud ang ilahang Yep. category 7, 80%. Category 80% no. So sa atong assessment, ang pwede nato ma-suggest nga while ang mga projects are being implemented, there is an opportunity to strengthen project documentation. Ang monitoring and evaluation no, kinahanglan nga ma-strengthen kini. Ang proper monitoring gyud kay it will enable the PO to track sa ilang mga accomplishments. Masayran nila ang mga possible challenges. Yeah. Nga diha madali nila nga makita kini. Masukod nila ang impact sa mga interventions o mga maka-generate sila og ebidensya nga makasupport sa future funding
sa proposals, no. So importante kini, Ma'am Ping, no, kay makita diha kung asay dagan nga sa ilahang pagpadagan sa ilahang pag-generate sa ilahang income, kung asay kinahanglan nga plastaron gayud. So naa sila proper monitoring sa pagpadagan sa ilang panginabuhian. Okay. So other possible institution support, ang RBMA syempre, Yes, of no? course. Pwede kita nga makasuporta kanila sa sa coaching, no, sa pagmonitor sa ilahang mga padagan sa ilahang asosasyon. Ang MAO, Municipal Agricultural Office, nga pwedeng maka-assist kanina usab sa monitoring. Ang DA, Agricultural Development Partners, ang NIA, of course, no, kanunay maaptikan gyud nga pag nagasuporta kanila sa pag-organize, sa pag-plaster. Actually, Ma'am Ping, ako na lang idugang, no, nga through the National Irrigation Administration, no, ang Bayogantres Irrigators Association nakadawat og award, no, Yes. from Okay. the provincial level, regional level, and in national level. Giila ang Bayogantres Irrigators Association nga for CY 2025 nga Most Outstanding Irrigators Association. Congratulations, Bayogantres. Okay, Bayogantres, nakadawat ni sila dako ubay-ubay po nga premyo, no. Yes. So dako na tong tabang sa ilang Dako na kapital kayo if tabang sa magsugod ilaha. sila negosyo, sulod sila asosasyon. Yes, Ma'am Ping. So gisuportaan kini sa niya, no. Yeah. Og sa ilahang maptikon nga si Ma'am Jonalyn Esteves, si Teves nga mo ay nagasuporta sa among asosasyon. Okay. So Category. sa kategorya 9, balik ta Okay, dito sa category mga 9. trainings o ang ilahang pagkat-on. Okay, 33. Na sila 33% nga rating, no, sa mo ni nga kategorya. Nakita nato nga asosasyon naga-rely mostly sa external invitations for training and has limited internal capability building activities. Kini usa ka indikasyon nga while ang asosasyon is mature or stable, need gihapon ipadayon ang pag-build og knowledge and skills both officers o sa mga members, no. Without aning regular trainings or regular learning opportunities, ang asosasyon pwede mag-struggle to adapt sa mga bag-ong teknolohiya. So kinahanglan jud ang intervention ini, Ma'am Ping. Yeah. Ang pag-cut-on, ang pag-training, no. So naay mga lain-lahi nga mga challenges, pero dapat mo upgrade jud, mo level up jud sila sa mao nga pag-training. So kinahanglan kung sa sunod nga mga intervention sa pwede nato nga i-support na kanila, kani makita nato nga kinahanglan jud kini nila nga i-level up, Yes. Ma'am Ping. Okay. So time passer dyan kay Murag. Taas-taas gid siya, kinahanglan i-detail gid siya, no, ang reporting ani nga assessment. Tagaan ba nato ang mga offices ani and the people's organization sa maong report? Yes, Assessment? yes, Ma'am Ping, na maghatag ta ani og report, no, sa mga opisina for agaran nga mga intervention base sa atong assessment. Okay. Para makita nato unsa ug asa ta pwede nga mo tabang, no, mo extend sa Intervene, unsay ayan. pwede nato nga training or tabang sa ilaha. So to summarize, sir, sa result sa Bayogantres Irrigators Association, unsa may makita nato, no? Unsa man ang ilahang overall result? So overall, makita nato, no, nga ang Bayogantres Irrigators Association is already performing Wow, congratulations. very well. Good. Yeah. So with an 89%, no, Yes. sa inana nga grado nato sila ga-perform gyud sila. They have achieved level 4 nga maoy ang pasabot ni ini mature and stable, which means lig-on na ang ilahang foundation. As an organization, og ready na sila for greater independence and larger opportunities. Gan. So apan sama sa atong giingon kanina, no, ang rapid assessment is not about finding faults, no. Mangita ta og kanang asa sila Kanang medyo weak. tagilid. O Oo. tagilid, no. Dili mo na, no. Kung dili ni siya pagpangitag sayop, no. Instead, ang assessment naghatag og clear picture
kung asa pa sila mahimo nga mas maayo o mas mo improve pa mamping. Okay. Sige, congratulations sa atong association, no? So sunod, ang ikaduha nga people's organization nga atong nga i-introduce karon, no? Ihatag na ho kay Sir Dave ang update og unsay mga insights or unsay mga resulta sa ikaduhang people's organization nga atong nabisita the other week. Okay, Sir Dave? Okay, good morning once again, Ma'am Ping, sa atong mga tagapaminaw no ug sa mga listeners. So ang atong ikaduhang association mao ang Lakgama. Lakgama. Okay. So the Lakgama sa atong ikaduhang People's Organization again no, Lakgama Irrigators Association INC, located sila sa Purok 2, Barangay Gamao, Bayugan City nga adunay 222 ka miyembro. Yes. So na-registered sila sa date nga sa SEC, yes, September 20, 2004. So medyo dugay-dugay na ni sila nga association no. Medyo kung kuan pa ni ulitaw na ni sila. So ang ilang ginahatag nga mga services mao ang pre and post facilities. So mga farm mechanizations gyapon ni sila. Yes, ma'am, Ping, mga farm mechanization lang ni sila no. Headed by sa ilang pinaka-abtik o ilang pinaka-abtik nga chairman mao si Juanito A. Consido. Hello sir, shout out diha sa inyo sir no. Okay. So aduna sila area nga 362.75 hectares no. Naadto nato ni sila atong July 15, 2026 bag-o lang last week no. O kauban nato ang atong kinakusgan nga pabuagri nga si Sir Graymark Avila. Hello sir, shout out diha sa imong office sir no. So base sa assessment no, aduna tay 85% nga grado sa Lakgama IA. Pasabot mature na kini sila nga association. Pero kung atong ning tanaw no, although level 4 mature and stable na ang Lakgama Irrigators Association, adunay pipila ka mga areas nga pwede pa nato silang matabangan aron mas mapalig-on pa ang ilang asosasyon. So una, so nasa screen. Yes, nasa screen ang nato result no. sa atong assessment sa ilaha. Yes. So ang una which is ang training and learning. So kay ngano man. So nga aduna lamang sila 33% nga score. 33%. So okay. Ang implication ani is nakita nato nga ang ilang officers o members nagsalig lamang sa trainings nga gi-organize sa ubang agencies. So but pasabot ani no nga kinahanglan pagyud sila og daghan pa nga trainings nga dapat ihatag sa ilaha kay halimbawa man gud og naatay ihatag sa ilaha nga mga equipment, mga ekwipo nga gikan sa atong agriculture office o bisag ahang agencies unya wala sila sakto nga training mamping, dili sila makabalo in how to magpadagan, mag-operate ani. So kinahanglan sila ma-training. Kay og ingana bitaw nga maabot bitaw sa ilaha nga dili wala sila na train. Subot pasabot nga ilarang ay botang ramo na dili set aside kay di man mi kabalo on how to use that equipment, di ba? So murag ang diri pod sa training and learning sir kay na-mention nimo gain nga ang officers ang members kay murag parehas pod sila sa BIA, di ba? Nga murag naga-rely lang sila kung unsa mga institution ang mo invite sa ilaha. So pwede man pod ni nga let's say kani silang organization gina-require lang kibali let's say si NIA mag-conduct og training and then ilarang require nga mo attend is duha lang ka buok. So pa-attend nila either si chairman or si secretary. And sunod nga training na sab kung si NIA mag-conduct na pug another training, dili na pud si chairman og si secretary ipadala kundi pwede pod si treasurer or mga members mismo sa organization. So ingana no, murag mas kuan siya, mas maayo siya nga para mas murag mapalapad no ang learnings sulod sa asosasyon. yes, Ma'am Ping, kay dili lang man pod gyud nga dili lamang na necessary nga si chairman lang o si treasury ang mag-training. Dapat man gud ani is sila tanan. Yeah. Para makabalo sila unsay dagan, kibali kumbaga naa sila yung mga pagpakabana sa atong komunidad o sa ilang association. So kaning projects and livelihood sir na 67. So diri na ta sa sunod no, ang projects and livelihood ikaduha nga ana sila 67%. Ang assessment nagpakita nga wala pa sila formal projects proposals ug kulang pa ang ilang monitoring ug evaluation sa ilang mga projects. Ang implication kay bisan aduna nay mga kalihukan sa asosasyon, lisod makasukod ang impact kung kulang ang documentation sa monitoring. So
dili lang manggod nga verbal or tan-awon ra nato ang mga projects nga ay kini okay. So dili lang ingana. So makita ginawa kinahanglan natay mga monitoring nga mahan-ay ang mga papel nga makita sa mga tao nga sa mga membro nga gimonitor. Yes. Og sa taas nga makita nila nga kini giayo nila og plaster ang ilang mga ekwipo tungod kay makita sa monitoring nga papel. So legal basis para natay ginatawag nga transparency. Yes, sa mga membro, So mamping. kani pong kuan sir, 78% nga organizational structure. So Kay nakapula man po ni category 8. aha. Kategory 8. Kaning ilahang organizational structure 78%. so sige mamping ato saan ko ano no? Okay, sige, 78%. So wait lang ma'am ha. So nakita usab nato no. Wait lang yun mga ma'ams and sir. So nakita usab nato nga adunay 78% sa organizational structure and rules of transparency and duties og connectivity supports nga dili man kiniubos nga score pero nagpakita nga naapay room for improvement ilabi na sa documentation. Okay. Mamping, yes mamping. Sige. So kinahanglan gyud nato nga naay documentation sa Yep. atong mga equipment o atong mga pagmonitor kay dili lang man ta nga magmonitor lang nga tan-aw lang nato nga i-maritis nato nga i-monitor nato nga kini okay na to siya. So kinahanglan nga ma-monitor. It is because monitoring gyud no. So diri na ta sa overall mapping. Okay. Ang among nakita dili man weakness ang makapahunong sa ilang pag-uswag. Instead, these are the opportunities for continuous improvement. Lig-on ang ilang foundation og pinaagi sa pagpadayon nga suporta sa gobyerno ug sa aktibong partisipasyon sa ilang officers ug members. Mas dako pa ang ilang potential nga mahimong usa ka model sa people's organization dinhi sa Agusan del Sur. Okay, so atong nakita today nga ang duha ka people's organization nga na-assess, nakandakan og rapid assessment is level 4 na sila no nga mga people's organization. So dili pasabot nga bisag level 4 na sila, mature or hamtong or lig-on na sila nga people's organization, undangon na ang suporta sa ila. But imbis murag mas maganahan manggod ang mga partner agencies, ang gobyerno or ang mga private sectors nga tabangan ni sila organization kay makapasalig manggod ang mga project implementors nga kana sila nga ug silagaan mismo nga people's organization mapadayon ang project no dili masayang ang itabang sa ilahat ilahan noon ng ipalambo. So Sir Dave, kani ba siya nga assessment gaan maghihapon nato ang mga opisina ani? Yes, mamping maghatag taani og mga reports mamping. Kay kini nga mga service guide para sa atong partners, office and agencies sa pagplano sa ilang mga programs, training og technical assistant nga maangay ihatag sa matag POs. Sa ingon no, mas targeted ang evidence-based and interventions og matagaan nato ang mga POs nga mas mapalig-on pa ang ilang organization capacity og sustainability. Okay, daghang salamat sa paghatag og insight Sir Dave. So atong nahisgutan karong adlaw, atong nasabtan pagsamot nga ang rapid assessment no dili lang ni siya para mangita ta og sayop sulod sa usa ka asosasyon no kundi aron mailhan ang mga strength, mga weaknesses sa people's organization og mga areas nga need nato i-improve sa ila or need nila i-improve sulod sa ilahang asosasyon. So, padayon pa man ni ato ang rapid assessment no next week. I mean, this week, no? Magkandak gihapon ta og rapid assessment ngadto sa munisipyo sa Loreto and La Paz, right? Yes po. Atong schedule is July 22, 23 and 24. No? Yeah, this Wednesday, Thursday, and Friday. Yes, magkandak ta og rapid assessment gyapon sila and of course nagyapon ni mga comprehensive report no nga buhaton nato sulod sa RBME. So for now mo ni ang update karon RBME updates no nga nagkandak ta og rapid assessment ngadto sa mga people's organization nga beneficiary sa Pavo Agriculture nga mga projects. And basig na may gustoy shout out Sir Dave, Sir John karong adlaw, basig na mo yung mga need i-mention today unsa man?
Sige, Ma'am Ping. So, kay katong last time, ako man to'y nag-guest pod. So, nag-ingon nga magpa-shoutout din, no? Shoutout day ko sa Barangay Bourbon. Yes, shoutout na ako diha tanan, no? To my team, Sukarap, yes. Sa among GC, sabak kayo sila nga nung dili daw sila shoutout. So, shoutout na, higayon ninyo shoutout. And also, to my one team, one goal, dili na ako i-mention ang meaning anak kayo maglain. So, shoutout sa inyong tanan, no? O sa tanang mga naminaw. Sir Ailo, sir. Hello, Hey, sir. Good morning, sir. I think Si Sir Franny, basig na siya i-shoutout ng shoutout Ping. niya? Sir. Wala mo koy shout out na lang sa ako mga silingan sa Purokdos. Pinakalayo diya sa Purokdos Patinday, no? Agusan del Sur, taga diha ko. So hello, good morning. And- Mayong buntag sa inyo ha. Yes, atong MNE people di ay, no, MNE division, no. Good morning sa inyo tanan diha. Salamat kay sa help sa among assessment, and of course, atong partner karon nga office is di Pavo Agriculture, Ma'am Che, Sir Greenmark, Sir Jan D, and Sir Danny. Good morning sa inyo diha. Salamat kay sa help, no, to nahimong malampuson ang amo ang rapid assessment last week. And of course, karon nga week, no, uban gihapon mi sa pag-assess ngadto sa Loreto and La Paz. And yun, daghang salamat sa ni Kuyog karong DIOR og hinaot nga among nahisgutan karon nakatabang sa paghatag og klaro nga impormasyon ug tubag sa inyong mga pangutana. Padayon kita sa pagtinabangay og pagpakig-uban alang sa mas maayong serbisyo publiko. Sa ngalan ni Governor Santiago B. Cani Jr., sa atong Provincial Administrator, Ma'am Josephine Ambungan, sa atong PGO Chief of Staff, Attorney Lizette K.F. Esteliore, and PPIO Department Head, PJ De La Peña, kini si Marifiel Magdasal, Department Information Officer sa Results-Based Monitoring and Evaluation Unit Agusan do Sur, nga nagaingon, padayon sa pagpakabana, pagpangutana o pagpakighinabi. Hangtod sa sunod nga DIOR, maayong adlaw og mabuhay ag sornon. Broadcasting live